Mga red flag na ginagawa ng mga jungler sa rank game na nakakainis. Ginagawa mo rin ba ang mga ito? Pag inalis mo ang mga red flag na to, mas lalaki ang chance mo na manalo. Number 1, hindi nag-i-invade. After mong maka-takedown ng kalaban, lalo na kapag jungler ang napitas mo, huwag ka munang babalik sa farm mo. Yung iba kasi, pagkatapos manalo sa clash, nagpa-farm lang din sa side nila. Dapat kapag ikaw ay nakapitas, eto na ang chance mo na kunin ang farm ng kalaban. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang kalamangan mo sa kanila. Lalo na kung lamang ka sa level, mas lalaki ang chance mo na makuha ang buff nila. Pero kung wala namang purple or orange buff, malaking bagay na rin kapag nakuha mo yung mga green. Bago ka mag-invade, tandaan mo to. Kapag nanalo kayo sa turtle, o kaya naman nakapitas kayo ng kalaban, pwede ka mag-invade. Halimbawa dito, nakuha ko yung purple buff ng kalaban. Imbes na dumiretso ko sa red buff ko, dun muna ako pupunta sa pinakamalayong buff ko. Kasi baka mag-counter-invade yung kalaban. So kung orange buff yung nakuha ko sa kalaban, sa orange buff ko rin ako pupunta kasi yun yung pinakamalayong buff. Tapos saka ko nakukunin yung aking purple buff. Maganda to guys para iwas counter-invade ka rin pagkatapos mong mag-invade. Pero make sure na kapag nag-invade ka ay safe lang. Huwag mong ipilit kung hindi naman talaga kaya. Number 2 red flag, hindi tumutulong sa XP lane pag magkaka-turtle na. Tapos yung ibang jungler sinasarili pa yung XP crab kahit level 4 na. Kung may plano kang pumalag at mag-turtle sa early game, sa XP lane ka muna unang dadalaw. Kahit hindi kayo makapitas, matulungan mo lang mag-clear ang XP laner nyo, malaking bagay na. Kasi napakaganda kapag may XP lane na level 4 kapag nag-turtle ka. Kaya kung level 4 ka na, ibigay mo na lang din sa kanya yung XP crab. Sa ganitong paraan, mas mauuna siyang mag-level 4 at makakatulong sa turtle. Baka kaya hindi ka tinutulungan ng XP laner nyo, kasi hindi mo rin siya tinutulungang mag-level 4, lalo na kapag lugi siya. Kahit random player pa yan, sabihan mo lang na tutulungan mo siyang mag-clear para maka-turtle kayo. Number 3, pinipilit pa rin mag-turtle kahit lugi. Kapag hindi makakatulong ang mga kakampi mo, wag mo nang ipilit. Oo, may chance na makukuha mo yung turtle, pero low chance yun. Masyadong risky. Okay lang sana kung Lord yung i-risk mo. Pero turtle lang yun eh. Kung alam mong lugi ka sa turtle fight, mas maganda kung te-trade ka na lang. Pwede mong kunin ang mga farm ng kalaban o kaya naman gumank sa opposite side ng turtle para makapush. Number 4, masyadong nag-aasim. Okay lang naman i-force ang clash lalo na kapag lamang kayo. Pero kapag alam mo na delikado na masyado, kagaya ng nandito, nasa tore na yung kalaban at mahirap pang i-takedown ito, wag mo nang asimin. Kasi kapag na-takedown mo siya, tapos na-takedown ka rin niya, mas malaki ang makukuha niyang gold sa'yo. Kaya sayang lang yun. Number 5, hindi nagsa-side lane kapag 5 minutes pataas na yung laban. Kapag sumasama na yung XP laner nyo sa clash, eto na yung chance para ikaw naman ang makapag-farm sa lane. Kahit mataas pa ang score mo, kung hindi ka naman nakaka-clear ng side lane, ay hindi masyadong lalamang ang gold mo. Kailangan talaga nag-clear ka rin sa side. Number 6, nangaagaw ng minion wave ng kakampi lalo na sa early game. Kapag hindi pa 5 minutes, pwede kang tumulong mag-clear pero make sure na nandun yung kakampi mo na doon nakastay sa lane na yun. Hindi yung i-clear mo na kahit wala pa yung kakampi mo, maaagawan mo siya ng gold. At kayo lang din ang mahihirapan. Katoksikan yan. Alin dito ang ginagawa mo pa? Huwag kang mag-alala, hindi pa huli para magbago. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.